5 ay Pearl Sylvestris Gray. So, napili natin tong kulay na to guys kasi kakaiba siya kumpara doon sa mga naunang version. This is the first time na si Honda ay naglabas ng kulay gray na click, no? Variant this 2023. So, doon sa mga nakaraang version, usually makikita natin is yung matte white, matte black, at the same time, yung red or blue. So, this is the first time na itong gray ay nilabas. And at the same time guys, na catch niya talaga yung attention ko, it's because napaka-plain ng kulay niya. And alam niyo naman sa akin is gusto ko naman talaga maiba naman din yung kulay ng motor ko kasi dumaan na ako sa red, which is yun naman talaga yung favorite color ko. And second tong si color gray. So meron siyang color combination guys na gray, yellow, green, white, at saka parang matte black dito guys. Ayan, napaka-astig talaga ng kulay at saka ng decals niya. So nag-proportion talaga siya sa body niya guys, ano. So, dito tayo guys sa kanyang itsura sa front. So, itong 2023 model guys, yung mapapansin mo talaga dito is yung kakaiba niyang crafted dito, no? Kakaiba na yung kanyang itsura dito kasi dun sa nakaraang version para siyang pa-V. Well, itong isang to is parang pa-M, no? Parang inspired siya doon kay Honda Click 160. So, ayan guys, kita nyo naman yung fairings na yan. Yan, talagang pa-M siya. So, makikita mo, dito pa lang guys, yung pinagkaiba ng 2022 version dito sa 2023 version or version 3. Of course, nandito pa rin naman yung Honda na sticker, yung FI or PGM FI. So, alam naman natin, basta si Honda yung may gawa, napaka-fuel efficient ng motor niya. So, itong isang to guys is fuel injected na. So, sa mga headlight naman, ayan guys, ganun pa rin naman, kagaya ng dati, naka-LED. Same lang din ng design. Turn signals is naka-LED. Tapos, ayan guys, equip pa rin siya ng daytime running light. Ayan, tapos naka-low beam siya. And then, pag once na naka-high beam siya, iilaw tong dito. Ayan guys. Tapos, equip pa rin siya ng combi brake. Combi brake, pag halimbawa pinihit mo yung left side na lever ng motor na to, 70% is mag-i-engage yung brakes sa likod and 30% dito sa harap. So, pagdating sa kanyang suspension sa front, ganun pa rin, ginamitan pa rin siya ng telescopic fork suspension. Ayan. With single hydraulic disc brake. Doon sa old version guys is round. Well, itong isang to guys is wavy na, no? So, iba na talaga yung sa version 3. Pagdating naman po sa kanyang gulong, ayan, meron siyang front tire size guys na 90 by 80 by 14. Ayan, tubeless tire, mas pinalapad tong gulong na to kumpara doon sa nakaraan, no? Pero kahit ganun pa man guys, napakaganda pa rin ito. It's because sa mga lubak-lubak hindi siya ganun katagtag kasi nga pinalapad na yung gulong niya. Sa mags naman guys, yung design ng mags niya guys is kakaiba na din kumpara doon sa version 2. Ayan guys, no, medyo simple lang yung design ng mags niya ngayon. And matte black yung kulay or black. Yan. So, yung suspension niya guys, nakalagay na sticker is Showa. Ayan. So, alam naman natin basta si Showa ang may gawa di kalidad. So, siya po ay naka-single piston brake caliper na ang brand ay Tukiko. Ayan. Pagdating naman sa horn, yung horn niya guys, ayan guys oh. Ayan, nakatago. And pagpasensyahan nyo na guys, medyo madumi yung motor natin. It's because maputik doon sa dinaanan natin, ano. Ayan. Pero ang isa sa nagustuhan ko dito kay Honda Click is yung kanyang cover dito. Nang sa ganon, pag idadaan nyo to sa mapuputik, hindi na kung saan saan tatasik yung mga putik. So may abang na siya dito, kagaya nito guys, no? Hindi na siya papasok sa makina. So para sa akin, yan yung plus points dito kay Honda Click. And isa pa guys, dito sa version 3, ayan, may abang na din siya dito na fairings na ganyan, matte black. Ayan, nakakadagdag aesthetics at forma dito sa motor na to. Ayan o. Ayan. So ito po yung itsura ng kanyang side view guys. Ayan. So, dito naman tayo sa kanyang handlebar. Check natin anong meron dito. Pagdating sa grips, ganun pa rin naman guys. Ginamitan siya ng grips na kagaya ng kay version 2. Tapos, dito sa left side is ganun pa rin. Sa mga levers, naka-matte black. Sa switch at saka sa kanyang mga buttons, dito sa right side, nandito yung electric start. Sa left side, nandito yung kanyang high beam, low beam, at saka yung kanyang horn. So, yun po yung buga ng busina niya guys, tamang-tama lang sa kanyang body build, hindi ganun kalakas at hindi rin naman ganun kahina. So, i-check pa natin. So, tama lang guys. Turn signal switch, ayan, off, no? Tapos, ayan guys, kung i-activate nyo left and right side,
Tapos off nyo ulit dito. And sa mga nagtatanong, equip po siya ng kickstart. Hindi na po siya equip ng kickstart guys. Ayan, wala pong kickstart. So aasa ka na lang po sa kanyang electric start. Kaya naman si Honda, dahil nga wala siyang kickstart, ginamitan siya or naglagay sila ng battery health indicator or voltmeter dito sa dashboard. So i-check na natin yung dashboard guys. So ayan, naka-inverted pa rin or naka-negative dashboard. Instead na puti yung background is navy blue or dark navy blue. So ayan guys, naka-fully digital siya, no? Nandito yung kanyang speedometer. Tapos yung kilometer per liter niya. Ayan guys. So yung aking average fuel consumption guys, ano, sa akin throttle hobby is umaabot ng 49.4 kilometer per liter. So napakatipid pa rin niya sa gasolina. Pero it may vary pa rin guys sa throttle hobby nyo. Kasi yung kiniklaim ni Honda is umaabot siya ng 50 kilometer per liter. Yan. Pero sa akin is umabot lang ako ng 49.4 kilometer per liter. So para sa akin napakatipid pa rin yan. So, nandito yung kanyang fuel gauge. May time na din. Ayan, 11:35 AM. So, dyan mo ma-check yung time mo kung anong oras na. No need ka nang mag-relo kung trabahante ka. Next, may dalawang button guys. Select at saka set. So, dito sa select, check natin. Ayan, voltmeter. Yan yung sinasabi ko sa inyo guys na nilagay na feature ni Honda para ma-check nyo yung battery health ng motor na to. It's because wala na nga po siyang kickstart. Next, total ng tinakbo ng motor na to is 773 kilometers. So, bagong-bago pa siya guys, no? So, nabili natin to sa Honda Venus. Ayan, shout out sa manager sa Honda Venus kay Ma'am Ems. Ayan, shout out kay Ma'am Ems. Next is yung trip A, yung tinakbo niya pa rin. Next, trip B. Tapos yung kanyang average fuel consumption. Tapos, ayan, bumalik na siya sa voltmeter. And then, pagdating naman sa kanyang mga side mirror guys, ayan, parang typical dahon type. So, premium guys, ayan, medyo matigas siya. So, nagsisignifies yan guys na talagang premium yung quality ng side mirror na to. And then next, eto. Ayan guys, kitang-kita mo yung nasa gilid mo at saka nasa likod mo. So, ma-aware ka kung sino yung mga nakasabayan mo. Pagdating naman dito, ayan yung emblem ni Honda. Tapos, ito yung kanyang key guys. Ayan. So, never pa ako nagka-motor ng Honda Click. So, this is my first time. Comment down below guys, pag inilalak nyo yung headlock nito, automatic na nag-shut yung kanyang shutter key. Kasi tingnan nyo guys, ano, ilalak ko yung headlock ha. Tapos, pag tatanggalin ko yung susi, ayan, kusa na siyang naglalak. Unlike dun sa mga nakaraang motor, is kailangan mo pa talagang pihitin dito. Ito, pag once na nilak mo yung headlock niya, automatic na naglalak to. So, comment down below kung ganyan ba yung version 2. Kasi hindi ko siya na-try. So, talagang na-amaze ako. Kasi kay GSX hindi ganito eh. Kailangan mo pa talagang pihitin pa ganun. Ayan guys. Next, nandito yung sa seat. Yan, kung magbubukas ka ng seat. Tapos, ang isa din sa nagustuhan ko dito sa version 3 guys, meron na din siyang equipped na front pocket na may charging port. Ayan guys. So, sinadya ko talagang i-charge yung phone ko para makita nyo. Nandito yung kanyang power outlet guys. Ayan. So, kailangan nyo lang ng USB cable para ma-charge yung phone ninyo. So, para sa akin, plus points to na nilagay ni Honda pagdating kay Click version 3. Ayan, upgraded na talaga. Tapos, malalim na siya guys, ano. So, aside sa phone, pwede kayo maglagay dito ng papers ng motor or ng coin purse. Pero, depende pa rin yan guys kung ano yung gusto nyo ilagay dito. Sa left side, or sa right side, rather. So, nandito yung kanyang front pocket guys. Medyo mababaw, kaya ang pwede nyo lang ilagay dito is coins or pamunas. And isa pa guys, na nagustuhan ko dito kay Honda Click is yung kanyang footboard. Ayan. So, napaka convenient yan guys kung mamamalengke ka or halimbawa delivery rider ka, pwede mo ilagay dito yung mga i-deliver mo or yung mga ipamimili mo, no? Tapos may hook na dito, sabitan ng plastic. Next, dito sa side fairings guys, ayan yung napakahabang pangalan niya na Click. Liquid cooled. Tapos, dito guys is yung kanyang color na glossy gray or pearl sylvestris gray. Ayan, nabubulol tayo sa pangalan niya guys. So, nandito yung apakan ng angkas na caraberize. Tapos, yung kanyang tambucho guys. Yung heat guard, nandito pa rin naman. Tapos, yung kanyang tambucho, same pa rin ang itsura ng dati. Tapos, yung metallic exhaust end cap. Ayan.
And then, dito guys is ginamitan pa rin siya ng monoshock unit swing suspension. And sa mga nagtatanong, braking system sa likod is drum brake pa rin. Tire size guys is, ayan, 100 by 80 by 14. Yan, mas pinalapad na. And yung kanyang cast wheel guys is ganun pa rin, same ng design dun sa front. So, check naman natin guys yung kanyang tail light. So, pagdating sa tail light guys, ganun pa rin, equip pa rin ng LED. Ayan, or LED tail light. Turn signals, ganun pa rin naman, naka-LED pa rin. Tapos, naka-reflectorize pa rin guys, no? For added visibility during your night ride. And may ilaw pa rin yung plaka para mas visible yung plate ninyo during your rides pagkagabi. Ayan, tapos yung sticker ni Honda. Check natin yung kanyang turn signal light sa likod guys para mas makita nyo. Ayan, visible na visible talaga kahit daytime. Ayan o. Ayan. So, dito tayo guys. Nandito pa rin naman yung kanyang panggilid, yung kanyang ESP, Enhanced Smart Power, center stand, side stand switch. Ayan guys. Pag nakababa to, hindi nyo po mapapaandar yung motor ninyo. Not unless nakataas to. Pag halimbawa, umaandar yung motor nyo, tapos nakababa to, ng ganyan, mag-off yung engine ng motor na to. Check natin guys. Subukan natin. So, ayan guys. Yung kanyang engine sound. Yan, tahimik na, no? So, isa din yan sa nagustuhan ko dito kay Honda Click. So, itry na natin yung kanyang side stand switch, guys. So, ayan guys, yung sinasabi ko sa inyong side stand switch, dagdag safety feature sa motor na to. Pag nakababa to, automatic mamamatay yung motor ninyo. Yan. And again, paandarin natin para marinig nyo yung kanyang engine sound. So, ayan guys, yung kanyang engine sound, no? Try natin. Ayan. So, hindi na siya yung tipo ng motor guys na pag halimbawa papaandaran nyo is nakakabulahaw sa kapitbahay nyo. Itong isang to guys is tahimik na mapa-idling siya or ipatakbo nyo tong motor na to. Kaya para sa akin plus points to, no? So, itong motor na to guys is equipped na din ng ACG or alternating current generator. Yun yung nagsusupply ng kuryente dito sa motor na to para mapaandar tong si Honda Click 125 guys. So, comment down below guys kung tama ba yon, pero based on my research, yun daw yung tawag doon. Ayan. So, ngayon, check naman natin yung kanyang seat. So, pagdating sa seat guys, since napatakbo ko na to si Honda Click ng 700 km, wala naman akong angal, generous yung seat cushion niya, hindi naman masakit sa puwet. Pero hindi ko pa to na-try i-long ride, kaya gagawin din natin to ng review sa long ride. So, generous seat cover, hindi naman dulase, no? Para sa akin. And sa OBR ko, para sa kanya daw is napaka-comfy daw sa Kenny Honda Click kasi generous na din daw yung seat cushion dito sa OBR seat. So, dito tayo guys sa kanyang under seat storage. Para sa akin guys, napaka-advantage na mayroon siyang malaking under seat storage which is 18 liters. So, marami-rami na din yung mailalagay ko dito like raincoats, papers ng motor, bag ko, at kung ano-ano pa yung mga important belongings na kakailanganin ko sa aking pagbabiyahe. So, yung kanyang fuel tank guys is nandito. Yung kanyang fuel tank capacity is 5.5 liters. Kaya naman, hindi ako madaling nagpapagasolina kasi medyo malaki na yung fuel tank niya. Tapos, plus points pa na napakatipid niya sa gasolina, para sa akin, goods na goods yun. So, ayan guys, nandito yung kanyang napaka-astig na grab bar. Kung ayaw nyo nitong grab bar na to at gusto nyo magpa-install ng top box, walang problema, patanggal nyo lang to, tapos bracket. Then, ayan, goods na yan, paglagyan ng top box. No? Kung hindi pa rin enough tong storage na to para sa inyo. So, pagdating naman sa makina niya guys, itong motor na to guys is powered by, of course, 125cc, liquid-cooled 4-stroke, 2-valve, single overhead cam at ESP. Ito ay may lakas na 8.2 kilowatts at 8,500 RPM at merong hatak na 10.8 Newton meter at 5,000 RPM. Tapos, itong motor na to ay merong ground clearance na 131 mm. So, hindi ganun kataasan yung ground clearance niya guys.
So, sa medyo malalaking bato or humps talaga, masasayad na talaga yung ilalim na bahagi ng motor na to. Pero kung sa normal humps ng Pinas, makakaasa ka guys na safe yung underneath ni Honda Click. So, pagdating sa seat height niya guys, meron siya seat height na 769mm. So, sa height ko na 5'5 guys, kitang-kita nyo naman. Medyo naka-tiptoe tayo. Pero kahit ganun pa man guys, is abot na abot nyo pa rin tong motor na to kung may height kayo kahit na 5 flat. Yun nga lang, naka-tiptoe yung isang paan natin. Ayan. So, yun guys. So, comment down below kung ano masasabi nyo sa motor na to. So, this motorcycle guys is nagkakahalaga ng, ayan, ilalagay ko na lang sa screen yung kanyang SRP. Yan. Then, yan po yung kanyang SRP kay Honda Venus Marketing sa may Sobricre Street, Tagum City. Ilalagay ko na lang din po yung full address nila sa description box ko sa baba para po mas makapag-inquire po kayo regarding dito kay Honda Click 125i.